AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Sa ilang ako'y kanyang itatawid. Disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Sa buhay ko, pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Maganda at pinagpalang araw po ng linggo sa lahat po ng nakikinig ng ating tinig. Kayo po ay nasa programang Si Jesus ang lahat sa lahat. Tayo po ay napapakinggan araw-araw tuwing umaga sa radyo man o sa ating FB Live, sa atin pong AM radio station, 1098 kHz, Monday to Friday, 6 to 6:30 AM at Saturday at Sunday ng 8 to 9 AM. Kasabay din po tayong mapapakinggan sa FB page live streaming ng CBS, DWAD, as a Crusaders Broadcasting System, DWAD 1098 kHz. Sa ngalan po ng ating butihing pastor, Pastor Rolly Antonio, kami po ay mga manggagawa ng Panginoon mula JCAM Global, Antipolo Chapter. Ako po si Ate SP, kasama ang aking kapartner na si... Ako po si Ate Shine. Kami po ang inyong makakasama sa loob na naman po ng isang oras na talakayan, pagbubulay-bulay at pakikinig ng mensahe at salita ng Panginoon. Dalangin po namin na sa ikatlong linggo ng buwan ng Agosto, tayo pong lahat ay mabless sa mensaheng nais iparating sa atin ng Diyos. Maging makabuluhan nawa ang isang oras ng inyong pagsama at pakikinig sa amin. May taas ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngunit bago po ang lahat, tayo po muna ay dumulog sa panalangin at hingin ng gabay ng Panginoon sa sisimulan nating gawain sa umagang ito.
Yes, Lord, isang magandang umaga ang bati namin sa iyo. Pinasasalamatan at pinupuri ka namin sa iyong kaloob na lakas, buhay at hininga at panibagong araw sa aming mga buhay. Nararapat lamang na unahin ka namin sa umagang ito. Salamat sa aral at salita mo na mapapakinggan at tiyak na mapagkukunan namin ng lakas, motibasyon at inspirasyon, maging sa lahat ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Nawa sa umagang ito, mas tumibay ang aming pananampalataya, may pagsubok man o wala. Panginoon, isa po kaming maruming basahan sa iyong harapan. Marami po kaming pagkakasala at pagkukulang. Pakalinisin mo po kami, O Diyos, nang sa gayon makapaglingkod po kami sa iyo ng mainam. Maging karapat-dapat po kaming gumawa sa gawaing ito. Itago mo po kami ni Ate Shine sa iyong likuran. Gabayan mo po kami at manggaling lamang po sa inyo ang lahat ng karunungang magmumula sa aming mga labi. Ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas. Maging kagamit-gamit po kami sa mensaheng nais mong iparating. Dalangin din namin na ang programang ito ay makahatak pa ng mas marami pang ikaluluwa na lalapit at kikilala pa sa iyo bilang sarili naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Muli, salamat Lord sa tanging pangalan mo Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa umaga pong ito, ang atin pong main verse ay mula po sa Lucas chapter 6 verse 45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Kaya po, ang magiging topic po natin sa umagang ito, mga kapatid, what spills reveals what feels. Ano po ba yon? No? Kung ano daw po ang umaapaw, ay siyang nagbubunyag sa kung ano ang pumupuno. So, nangangahulugan lamang po ito na sa gitna ng matinding presyon, ang iyong mga kilos, salita at reaksyon ay nagbubunyag ng iyong tunay na pagkatao. So, itinuturo po nito na hindi ang stress ang lumilikha ng iyong mga emosyon o mga kapintasan, mga kapatid. No? Inilalahad lamang daw nito ang mga bagay na matagal mo nang kinikimkim at itinatago sa iyong kalooban. So, parang narinig nyo na rin po ba ang analogy na ito, no? Tingin ko naman po, dumadaan to sa mga Facebook feeds nyo, no, na hawak mo ang isang tasa ng kape nang bigla kang mabangga o nayanig ang iyong braso. Kaya natapon ng kape sa paligid or dun sa nakabangga mo. So, may tanong po dito, bakit natapon ng kape? So, malamang sa malamang Ate SV, sasagot tayo, no, sa karamihan na dahil may nagbangga sa akin o may bumangga sa akin kaya natapon yung kape. Pero sabi po, bahagi lamang daw po yun ng kwento. Natapon ng kape dahil kape ang laman ng ating tasa. Kung tsaa daw naman daw po ang laman nito, tsaa naman po ang matatapon. Tama po ba? So, ganun din daw po sa ating buhay. So, i-relate po natin sa buhay natin, no? Diyan lalabas ang sinasabi po nating inner self, no? O ang iyong tunay na kalooban. So, ang ating inner self daw po ay ang ating tunay na kalooban ay ang sentro ng ating pananampalataya. Dito nagmumula ang ating tapat na debosyon, pagbabago ng ugali, at malalim na ugnayan natin sa Diyos. So, naniniwala po tayo, 'di ba, na walang kung sino man ang makakapagpabago sa puso natin. Kahit kapatid mo pa yun, nanay po yan, kahit anong sabihin na maglingkod ka sa Diyos, maglingkod ka, no? Walang iba kundi ang Diyos lamang po ang makapagpabago sa atin, sa ating kaibuturan ng puso, no? Sabi, ayoko kapag ayaw mo, 'di ba? Totoo po 'yan. Pero sabi po, kapag ang inner self natin ang inilapit natin sa Panginoon, tsak na tsak po, andyan po ang pagbabago sa atin. Maraming testimonies na ibang-iba daw po sila bago sila naging nakapakilala sa Diyos dahil nahipo po yung pinaka-ibuturan ng puso nila, yung pinaka-inner self nila, no?
na natanggap nila ang Diyos. Sabi nga no, nang bukal sa kanilang mga puso, walang pumilit, walang nagsabi sa kanila na tanggapin mo ang Diyos. May nagsabi, pero kung hindi tatanggapin ng puso mo, wala, hindi po talaga. Kaya ang malinis at bukas sa kalooban natin ay daan po para sa tunay na paglilingkod. No, pag nabago ka ng Diyos, maglilingkod ka eh. No, kahit sabihin mong sabi pa, pinakasiga sa inyo, no, nanghahabol pa daw ng itak. May narinig pa akong ganong testimony. Pero nung nabago ng Panginoon yung puso niya, naglingkod sa Panginoon, merong kapayapaan ng ating isipan at may pagmamahal sa kapwa. So, kapag daw tayo ay nayanig ng buhay at tiyak na tiyak, Ate SP, na tiyak na yayanigin ng ating buhay ng mga problema, no? Mga depressions, kung ano mang mga darating na pagsubok sa atin. Kung ano ang laman ng ating puso daw po, iyon ang lalabas o dadaloy palabas, no? Madaling magmukhang matyaga, masaya o mabait kapag maayos ang lahat. Totoo po yan. Amen. Napakabait natin. Lagi tayong nakangiti, wala tayong problema, no? Kapag maganda. Pag maganda, takbo ng buhay natin. marami kang pera, wala kang problema, no? Araw-araw masaya. Oo, masaya. Punta doon, punta dyan, no? Pero ngunit, eto po, ngunit ang matinding pagsubok ay may kakayang ilabas kung ano talaga ang naroroon simula pa lamang. Kaya kapag inuga ang buhay na ang isang tao, no? Tulad ng isang tasang nabangga, hindi ang pagsubok ang naglalagay po ng galit, takot o biyaya sa loob natin. Inilalahad lamang nito kung ano ang mas nakaimbak sa loob ng mga puso po natin. Kaya, ang tunay na tanong ay, eto na. Ano ang laman ng iyong tasa? At ang tasa po, ang ibig sabihin ay ang ating puso. So, malalaman mo kapag sinusubok ka daw pala ng pagkakataon ng buhay. Pag sinubok ka, malalaman mo kung ano talaga yung tunay na ikaw pala, no? Hindi dahil magandang buhay mo madali talagang nakangiti ka, lagi kang, alam mo yun, masaya ka lagi, papunta-punta sa kung saan-saan, para, alam mo yun, lumigaya palalo, no? Kaya kapag nagiging mahirap ang buhay, mga kapatid, ano ang umaapaw mula rito? Ito ba ay kagalakan, pasasalamat, kapayapaan, pagpapakumbababa at pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid? O ito ba ay galit, sama ng loob, hinanakit, pagkaawa sa sarili, takot at pagnanais na sumuko ba? Yun po ba yung lumalabas sa atin pag tayo ay sinubok, mga kapatid? Pero isipin mong ikaw ang lemon, no? Ano po ba yung lemon? Para makuha ang katas niyan, no? Pinipigayan. Pipigain ka daw, no? Pipigain ka, no? Bibigyan ka ng matinding pressure na nagsasabi ng mga bagay na hindi mo gusto. 'Di ba? Minsan makakarinig ka kahit na may pagkakataon na nakarinig ka ba ng hindi mo nagustuhan o may nananakit ang iyong damdamin. Ano po yung lumalabas kapag pinipiga ka ng buhay, no? Kapag may nananakit o nanakit ng damdamin mo, no? Nawalan ka ng mahal sa buhay, no? Meron naman diyan, may problema sa health, or pwedeng yung kapamilya nakakaranas ng sa health issues, no? Mga due dates, mga utang, mga kailangang mga bayarin, mga panggastos sa araw-araw, mga kapatid. Kung galit daw po at saka sakit at takot ang lumalabas sa iyo, ito ay dahil iyon ang nasa loob mo, mga kapatid. Hindi mahalaga kung sino ang pumipiga, maaring ina mo, kapatid mo, mga anak, mga boss, o ang gobyerno, kahit mga kaibigan mo man yan, at mga kamag-anak, no? Kung may magsabi ng bagay tungkol sa hindi mo gusto, ang lumalabas sa iyo kung ano ang nasa loob mo, mga kapatid. At ang nasa loob mo ay nakadepende sa iyo. Nasa iyo ang pagpili, mga kapatid, kaya ang nasa loob ang mahalaga, no? Kaya ngayon po, hindi natin laging kontrolado daw po ang mga nangyayari sa atin. Totoo yan, Ate SP. Hindi natin alam mangyayari mamaya pagkatapos nito, no? Pagkatapos natin makapakinig ng radio.
Hindi natin alam pagkatapos ang isang buong mag-araw, kinabukasan, susunod na araw, hindi po natin alam. Magugulat na lang po tayo, no? Ngunit maaari daw po natin piliin kung ano ang hahayaan nating pumuno sa ating puso araw-araw. No? Hindi natin kontrolado kung ano mangyayari sa atin, pero kontrolado natin kung ano yung magiging tayo. Pag dumating yung pagkakataon na yanigin tayo ng buhay at TSP. Kaya sa gayon, kapag tayo ay nayanig ng buhay, ang dadaloy palabas ay magpapakita ng katangian na siyang pumupuno sa atin. Ngayon, daw po, hilingin natin sa Diyos na punuin ang ating mga tasa ng kanyang presensya. Ibig pong sabihin, punuin ng presensya ng Diyos ang ating puso, ng pasasalamat, ng pagpapatawad. Hindi po biro talaga ang pagpapatawad, pero sabi po, nagpatawad tayo. Punuin ng Diyos ng kagalakan, ng katotohanan, katatagan, kabaitan, at kahinahunan at pag-ibig ang ating mga puso. Kaya ang mahalaga, kapatid, pagkilala sa ating sarili. Pagtuunan daw po natin ng pansin kung paano tayo tumutugon kapag tayo ay galit o pagod, no? Pansinin nyo, minsan, kahit nakaupo ka lang, tas bigla lang may nakaagaw ng pansin mo na ikagalit mo, no? So, ipinapakita nito kung ano ang kailangan nating ayusin o pagalingin sa ating kalooban. Nagiging magagalitin na pala ako, ano kayang gagawin ko? Pahinga muna ako. Baka pagod lang. Baka pagod, baka puyat, o may mga problema sa bayarin, o dahil may dinaramdam na sakit, no? Pansinin po natin, bigyan natin pansin kung ano yung mga dapat nating gawin daw po. Kapag tayo mga badali ka ng magalit, pagod, no? Tsaka sabi din daw po, pagiging maingat sa mga pumapasok sa ating isipan. Lagi nating limiin kung ano daw po yung mga ating pinapanood, mga pinapakinggan at iniisip natin, no? Maging maingat tayo diyan mga kapatid, sabi daw po, dahil ang mga ito ang nagiging batayan ng iyong otomatikong reaksyon sa kalaunan. No? Madalas daw po nakabase sa kung ano yung ipinapasok natin sa ating isipan. Kaya yun nagiging kalooban natin. No? Mag-ingat daw po tayo diyan. Kaya po ayon daw po sa Biblia, ito po yung sinabi sa Biblia, ang pagiging mabuting tao ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga tuntunin, kundi tungkol sa pagpapahintulot sa Diyos na baguhin ang iyong puso at mga kilos. Marami po tayong mga kapatiran na ang dami ng mga flows dati, mga hindi magagandang ugali. Pero nung nasa puso na nila po ang Diyos, ang laki daw po ng pagbabago, hindi lamang po sa buhay nila, pati po sa pamilya. Amen po ba? Amen. Amen. Maaari kang maging mabuting tao sa pamamagitan daw po sa Diyos at sa kapwa. Pagmamahal sa Diyos at kapwa, pagpapakita ng bunga na banal na espiritu at pamumuhay na may pagpapakumbaba. Ito po yung mga key points, what to feel to yourself to become a good person. Siyempre, alam ko na lahat tayo gusto nating maging mabuting tao. Wala naman yung gustong maging masama tayo, no? Tulad po doon, no? Ang mabuting tao ay naglalabas mga mabubuting gawi. Sabi nga po dito sa ating verse, no? Kaya, pag-usapan po natin ang unang points ngayong araw na to. Una daw po ay love God and others. Pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Sabi po, no? Sa Mateo chapter 22 verse 37 to 39. So gasgas na po itong verse na to, pero sobrang meaningful ng verse na ito, na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan. Sinabi ni Jesus na ang pinakamahalagang tuntunin ay ayan pong verse na yan. Sabi po, ang pagiging mabuting tao at pagpupuno sa iyong sarili ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay nangunguhulugang ito ng pagpuno sa iyong puso ng kabutihan. Ano po ba ang Diyos? Kabutihan, no? Paggalang at katotohanan. Upang ang mga mabubuting gawa ay kusa at natural na dumaloy sa lahat na nasa paligid natin. So kapag palalab natin si God, tsaka yung pagsunod natin sa mga salita niya, no? Automatiko po na kapag nasa puso natin siya, walang ibang lalabas sa atin kundi pag-ibig sa ating sarili at sa ating kapwa.
no? Lalabas 'yon sa paligid natin, makikita, 'di ba? Sabi nga ang pinaka malalaman na Christian kayo, yung makikita sa gawa natin makikita ng iba. So, sabi po, ang pagmamahal sa Diyos ay unahin ng mga bagay na dapat unahin. Panatilihin ng Diyos na sentro ng ating mga buhay, mga kapatid. Pahalagan natin yung ugnayan sa Kanya ng higit pa sa mga patakaran o gawain. Rules and regulations, madalas talaga, strict tayo sa pagsunod. Dala ko na, for example, sa schools, no? Bawal ganito, bawal ganito. Pero, sa Diyos po, mas maganda na mas mahal natin siya. Mas sinusunod natin yung mga nais niya, yung mga rules and regulations niya, kaysa yung mga ditong mga pang makamundong mga rules and regulations. Susunod po, hubugin ng iyong mga kaisipan na hayaang punuin ng mabuti at totoong mga idea ang iyong isipan. Huwag hayaang mag-ugat ang masama o mapuot sa mga kaisipan. Hayaan po natin na ang isipan daw po natin, tulad kanina, na huwag tayong manood ng mga brutals. Mas maganda daw po yung mga magaganda na may mga moral lessons yung pinapanood natin. O yung mga horror, 'di ba? Mas encourage po tayo na manood na lang ng mga mas makaka-boost ng ating mga pananampalataya, or kaya makakapag ng ating hormones sa mga masasayang bagay, kesa sa mga hindi magaganda po. So, mamuhay na may devotion. So, ang paglingkod po ay sa pamamagitan ng yung pang-araw-araw ng mga kilos ay ipinapakita ang iyong pasasalamat sa pamamagitan ng paggalang sa Kanya, sa Diyos po yun, sa lahat ng iyong ginagawa. At syempre po, ang ibig sabihin din po ng pagmamahal sa kapwa, pagmalasakitan ang mga tao. So, mostly po kasi ngayon, wala nang malasakit sa mga tao ngayon, kaya yung mga krimen or yung mga simpleng pagtulong ay wala na. Nawawala na po yung malasakit natin sa ating kapwa. Nakakalungkot po, pero sabi po, kailangan love our God and others para maging mabuting tao tayo, no? Kaya sabi din po, piliin natin ang pagtitimpi. Huwag padalos-dalos sa galit, maging mabilis sa pagpapatawad, maging mabait tayo sa ating mga kapwa. Na kahit mahirap daw po talagang gawin. Yung magtimpi, naku, pag talaga nang gigigil ka na, hinga daw talaga lang tayo ng malalim, no? Mga bata, makukulit, no? Pero sabi, hinga lang ng malalim, no? Magtimpi at kumilos na may habag. Ay nako, pag ang dami talaga tayong nababalitaan ngayon sa TV na hindi magaganda. Wala nang habag sa ating kapwa, no? Kabi-kabila po yung mga hindi magaganda nangyayari na mga patayan or anuman po, no? So, kailangan daw po talaga tulungan natin yung mga nangailangan gamit ang iyong oras at suporta sa halip na sila ay husgahan. Yan, mapanghusga kasi talaga po ang mga tao. Ano po? Sabi daw po sa Lucas 6, chapter 6, verse 35, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Kaaway pa to ha. Gumawa pa tayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Isa rin to, napakahirap, no? Parang kapag kasi nagbigay tayo, gusto natin, mostly sa tao, ang instinct natin, hindi, babalik niya rin to no? May pabor din akong hihingin din sa kanya someday, ganon. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masama at sa mga hindi marunong magpasalamat. So, ang Diyos daw po natin, hindi lang po sa mabuti, no? Hindi lang daw po sa mabubuti siya mabuti, kundi kahit sa mga masasama, mga kapatid, no? Kaya pag-ibig na ipapakita sa gawa ay ang tunay na pag-ibig. Ay nangangahulugan ng pagiging mabait, pagtulong sa mga nangangailangan at maging magpapatawad sa taong nanakit sa iyo. Kaya mga kapatid, upang tayo po ay natural na maging mabuti, no? Love your God and others. Huwag pong mawawala sa atin yan. Ayan, salamat Ate Shine. So, dako po tayo sa pangalawa. Ano nga po ang ikalawang dapat nating gawin upang tayo ay mapuno ng kabutihan at maging isang mabuting tao sa loob at sa ating panlabas? Ayan, Amen. pangalawa po ay we have to bear the fruit of the Spirit, or sa Tagalog ay pagtupad sa bunga ng Espiritu. Amen. So, nais ng Panginoon na taglayin natin ang mga katangian
ng ating pagkatao gaya ng utos niya sa Biblia. So, sinasabi sa Biblia na kapag kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay, nagbubunga ito ng magagandang katangian. Ano nga po yung mga bunga ng Espiritu? Ito po ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabutihang loob, Amen. kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili na matatagpuan po natin yan sa aklat ng Galatia, chapter 5, verses 22 to 23. Sabi nga po, ang bunga ng Espiritu ay ang mga katangiang nabubuo sa atin kapag tayo ay nagpapahintulot sa Espiritu Santo na mamuno at humubog sa ating puso at isipan. So, kapag kahinayaan natin yung Holy Spirit na mapulfill ang ating pagkatao, ang ating puso, ang ating pag-iisip, ang ating espiritu, nasusunod natin yung kagustuhan ng Panginoon na taglayin natin yung mga nabanggit na bunga ng Holy Spirit. Amen. So, sabi nga, basta ginagaya o pinipilit gawin ng mag-isa, hindi natin basta-basta magagaya o mapipilit gawin ng mag-isa yung mga bunga ng Espiritu Santo, kundi dahil sa tulong ng Panginoon. Ito ay natural na lumalabas kapag malapit tayo sa Diyos. Kung kaya patuloy tayong hinihikayat na magpakalapit-lapit sa Panginoon. Huwag nating hayaan na mawala o malayo ang relasyon natin sa Kanya upang tayo ay magabayan ng banal na spirito. So, ano daw po yung secret ingredient para hindi tayo mawalay at hindi mawaksi sa atin yung paalala na palagi nating gawin yung mga banal na spirito. Ang sabi po dito, magkaroon po tayo ng relasyon, malapit na relasyon Amen. sa ating Diyos, sa ating Panginoon, at makapagtaglay ng mga bunga nito na dahilan ng ating pagiging mabuting tao. Sabi nga, para naitakal ni Ate Shine kanina, no, na kung gusto mo na mapuno ang iyong panloob, ang iyong sarili ng mabubuting mga gawa, buting kaisipan, na ayun ang lalabas sa'yo, kailangan punuin mo rin po yun ng mga kautusan ng Panginoon para magawa mo rin yun sa ating kapwa. So, sa pamamagitan nito, makita sa ating mga buhay ang Panginoong Jesus na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Amen. So, ano-ano nga ba ang mga kahulugan ng mga bunga ng banal na Espiritu? So, itatakil ko po yung first 5, kundi ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatiyaga, at kabutihang Amen. loob. So, ano nga ba yung pag-ibig? Ito ay pagmamahal na hindi naghahanap ng kapalit. Kapag pag-ibig na ang pinag-uusapan na bunga ng Espiritu, nais ng Panginoon na kapag tayo daw ay nagmahal, huwag tayo maghintay ng kapalit. Gaya ng na-example rin ni Ate Shai na kapag tayo ay nagpahiram, at bukal naman sa puso natin na tumulong, huwag na natin hintayin na maibalik pa yun. Amen. Para hindi tayo masaktan, kaka-expect sa balay natin na hindi na nga magbayad yung ating mga napahiram, hindi sumama yung loob natin sa kanila. Amen. So, may pasok doon yung pag-ibig natin sa kapwa natin na gusto nating tulungan. So, tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So, di ba, mahal na mahal tayo ng Panginoon na pinadala niya sa mundo yung kaisa-isa niyang anak. Maging si Jesus, di ba, nag-suffer, kahit na king siya, pinaglingkuran niya tayo, hinanap niya yung mga nawawala. So, ganun pag-ibig yung nais ng Panginoon na gawin natin. Yung magmahal tayo na walang hinihintay na kapalit. Ito ang pinakaugat ng lahat. So, sabi nga, pinakaugat ng lahat ay pag-ibig. Hindi ito pansamantalang damdamin o pagmamahal na nakadepende sa kabutihang pinapakita ng iba. Ito ay ang pagmamahal na katulad ng sa Diyos nagbibigay. So, Amen. sabi nga kapag tayo ay tunay na nagmamahal, tayo ay nagbibigay. Hindi lang yan financial. Maaring time, effort, Amen. care, everything. Ayun ay pagbibigay. Nagpapatawad at naglilingkod kahit hindi nakatatanggap ng kapalit. Mapuno nawa ang ating mga puso ng pag-ibig kagaya ng ating Panginoon upang sa mundo na maraming kasalanan,
mas maghari ang pagmamahal at pagkakaintindihan. Amen. 'Di ba? Ngayon, magulo ang mundo. Maraming nagkakaaway-away, maraming gera sa ibang bansa. Nire-remind tayo ng Panginoon na manatili tayong may pag-ibig sa ating mga puso Amen. upang makamit natin yung kapayapaan at blessing ng Panginoon. Amen. At magalak siya sa buhay na meron tayo. Pangalawa po, kagalakan. Masayang kalooban kahit may pinagdadaanan pa rin Mahirap pagsubok. yan, di ba, Ayan, Ate ayan, di ba? Esme? Nabanggit mo kanina. Oo, parang May- madaling maging masaya kapag okay, ang walang lahat. problema. Paano kung may problema? Magagawa mo Oo. pa bang ngumiti? Magagawa mo pa bang umasa? Amen. Mahirap ba o madali sa'yo na bumangon sa umaga, araw-araw? May problema ka eh. Mm. Di ba? Minsan may sakit, pinansyal, baon sa utang, at marami pang iba. Amen. So, nais ng Panginoon na taglayin natin ang kagalakan. Mapagit naman tayo sa pagsubok. Amen. Kagaya sa buhay ni Job, di ba? Binigay sa kanya lahat ng kalaban yung mga pagsubok, sakit, pamilya, nawalan siya ng pamilya, pero sinamba pa rin niya ang ating Panginoon dahil nagtitiwala siya, na ililigtas siya ng Panginoon at papalitan ng Panginoon lahat ng nawala sa kanya. Amen. So, ito ay ang matatag na ligaya sa loob dahil alam mong hawak ka ng Diyos kahit na ikaw ay nasa hirap, paghihirap o kawalan. Amen. Hinihikayat tayo ng Diyos na huwag mawala sa ating mga puso ang kagalakan mapunta man tayo sa sitwasyon na maharap tayo sa kalungkutan, sa problema at pagsubok dahil may pinanghahawakan tayo na ang Panginoon ang patuloy na lalaban sa ating mga laban sa buhay. Amen. Diba? Napakasarap isipin nun na marami kang laban sa buhay pero lalabanan mo yun nang hindi ka nag-iisa dahil si Lord na pagtagumpayan na yung laban mo. Amen. Sabi nga itaas nating lahat sa Panginoon ang mga nakakapagpabigat sa ating mga kalooban upang manatili tayong nagagalak sa buhay kasama ang presensya ng Diyos sa atin. So, pangatlo po, kapayapaan. Ito ay pagiging kalmado at panatag ang puso kahit magulo ang paligid. Amen. Hindi ito kawalan ng gulo o problema sa paligid. Ito ay ang panatag na kalooban at isipan na hindi natitinag ng takot, alalahanin, or kaguluhan. Dahil ang kapayapaan, ang iyong tiwala ay nasa Diyos. Napakasarap mamuhay ng may payapang puso at isipan. So, Amen. kahit minsan, sinusubok ka ng paligid, may mga temptasyon, may kaguluhan, mga di pagkakaintindihan, may mensahe ang Panginoon na maghari sa iyong respond ang kapayapaan. So, Amen. kapag may hindi pagkakaintindihan, huminga ka muna ng malalim. Maging mapayapa ka para wala kang masabi na pagsisisihan mo na makakasakit sa makakarinig. So, ang focus lamang natin ay sa ating Panginoon. Marami mang gumugulo sa ating puso, sa isipan at buhay, manatili ang kapayapaan sa ating sarili, sa ating mga kilos, iniisip at ating mga desisyon. So, dahil ang tiwala natin ay nasa ating Diyos, ang Diyos ng kapayapaan, ang Amen. Prince of Peace. So, pang-apat po, pagtatyaga. Hindi madaling sumuko o magalit kahit matagal ang paghihintay o mahirap ang sitwasyon. Amen. So, iyon po ay yung pagtsatsaga. Kasi may times na kahit anong hiling natin kay Lord, parang hindi niya binibigay agad eh. No? Parang itetest niya talaga yung patience mo. Kahit na nagsasuffer ka minsan, no? Talagang itetest niya yung pagtsatsaga mo talaga. Amen. Kasi, sabi ng Panginoon, sa lahat ng ating mga prayers, tatlo yung sagot eh. Yes, Yes, no, or waiting. So, lagi natin, kapag tayo nagpipray, lagi natin ipag-pray na, Lord, kung kalooban mo, kung loloobin mo. Kasi hindi lahat ng prayers natin, ayun yung nangyayari. Pero mukat-mukat mo, mapansin mo, after ilang months, after ilang years, ito na pala. Eto na, Na-experience ko na pala yung prayer ko, pero in different way. Yes. Kung ano yung gusto ng Panginoon na danasin mo, hindi yung gusto mong danasin para sa buhay mo. Amen. So, yun, sabi ng Panginoon, wag mawala yung pasensya natin at pagtsatsaga. Maghintay tayo ng may mabuting
disiplina. Amen. Nang hindi nagrereklamo, umasa lang tayo sa Panginoon. Yan. Ito ay ang kakayahang maghintay ng may pananampalataya. Hindi madaling magalit at hindi sumusuko kahit matagal ang solusyon o paulit-ulit ang pagsubok. So, tuwing makakarinig tayo nito, no, mas lalong tumatatag tayo eh. Amen. Kasi sa buhay, marami tayong pagdadaanan na pagsubok kasi hindi madali ang mabuhay pero napakasarap. Lalo ngayon sabi nga po no, sa ekonomiya natin na medyo bagsak, napakahirap po dahil napakamahal po ng mga bilihin, ng lalo ng mga krudo, no? Lahat po tumaas. Kaya isa po 'yan sa nagiging problema natin mga tao ngayon. Amen. Amen. So, sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Amen. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayunmay, hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. So, panglima po, kabutihang loob. Pagiging maunawain at maawain sa kapwa, ang pagiging malambot ang puso, maunawain at handang tumulong o magpakita ng awa sa iba kahit hindi nila ito karapat dapat. So, sabi nga sa kasabihan, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sana daw lagyan na rin ng palaman. Kaya nga. Samahan na rin ng kape. Oo, kape pang sausaw ba? So, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus nung siya ay bumaba dito sa lupa, kahit Diyos siya at nag-iisang anak ng Diyos Ama, bumaba siya sa mundo upang maglingkod at hindi paglingkuran. Ganon din ang hinihikayat para sa atin na maging mabuti tayo sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagtaglay ng kabutihang loob para sa iba. Nang sa gayon, maghari ang kanyang espiritu at kabutihan sa ating mga buhay at maging representasyon tayo ng ating Diyos na nasa langit. Amen. So, sabi nga, maging blessing tayo sa lahat ng ating makakasalamuha. So, sa Galatia chapter 5 verses 22 to 23, sinabi ring walang batas na tumututo sa mga ganitong katangian dahil ang mga ito ay laging tama, mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. So, Amen. hindi natin ito kayang hubugin sa sarili nating lakas lamang. Ito ay lumalago sa atin habang tayo ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng panalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita at pagsunod sa Espiritu Santo. Amen and amen. At ang pang-anim naman po na fruit of the Holy Spirit ay ang kabutihan ng loob or goodness. Sa 2 Pedro chapter 1 verse 5 to 7, at dahil din naman dito kayo'y magsikap na idagdag sa inyong pananampalataya ang kagandahang loob. At sa kagandahang loob ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at pagtitiis ay ang pagkamakadiyos. At sa pagkamakadiyos ay ang pag-ibig sa kapatid, at sa pag-ibig sa kapatid ay ang pag-ibig sa lahat. Ibig sabihin naman po nito ay ang pagtataglay po ng kabutihan loob upang maging isang mabuting tao ay nangangahulugan ng pagpapalago ng mga dalisay na intensyon, empatya at pagiging bukas palad ng walang pag-iimbot. Kasi minsan may mga taong na nagbibigay hindi dahil mapapurihan ng pangalan ng Diyos. Minsan nagbibigay dahil gustong itaas ang sarili. 'Di ba po? Meron pong mga taong ganyan. Pero sabi po, no, kapag tayo ay may kabutihang loob, hindi po ang sarili natin ang itinataas natin. Malamang po sa malamang dapat po ay ang Diyos. No, binabago nito ang pagkatao mula sa simpleng pagpapakita lamang ng kabaitan patungo sa tunay na pagpapahalaga sa kapwa. Nang hindi umaasa na anumang kapalit. Tulad din sa sinabi natin SP, hindi umaasa na anumang kapalit. Kasi sa kabutihan loob po, kailangan po na ipapakita natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Dahil sabi nga po, no, kapag may pagmamahal tayo sa ating kapwa, may kabutihan tayo, mahal natin ang Diyos. Amen po. Amen. Kaya, ang susunod naman po ay katapatan or faithfulness. Sabi po, mga kawikaan, chapter 3, verse 3 to 4, pananalig at katapat ay huwag mong tatalikuran.
iikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan, sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Ang paggamit sa katapatan daw po bilang pangunahing katangian ng inyong pagkatao ay nangangahulugang pagpili ng mag-iisang maaasahan. Siyempre kung trustworthy ka, maasahan ka talaga sa maliit or sa malaking bagay. Pagsasabi ng totoo, kapag kasi meron nga kwento no, na kapag nagsinungaling na sa'yo minsan ng isang tao, parang hirap na niyang pagkatiwalaan o yung totoo ba sabi nito? Parang lagi ka May na lang duda ka idadaw, na. lagi nang may duda sa'yo, no? Pero kapag ikaw ay laging tapat, no? Meron kang sinasabi na kahit may nakita man o hindi, ginagawa mo yung tama. Isa kang tapat na tao at lubos na tapat sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ito ay panloob na paninindigan tumupad sa iyong salita at manatiling tapat sa iyong mga pagpapahalagang moral kahit na walang nakakakita. Mga kapatid, ganito po, napakahalaga po ng katapatan pag po tayo sinusubok ng panahon. Tulad nga po, no? Ano po ba dapat yung nasa ating puso? Isa po dapat ito. Dahil po, nagtatrabaho tayo. For example na lang po, no? Na napakisuyuan ka ng binigyan ka ng malaking pera, no? Inutusan ka. Kapag po tayo wala tayong katapatan, mga kapatid, ano po yung lalabas na resulta nito, mga kapatid? Kung ang puso natin punong-puno ng, ano yun, yung may, sabi nga, may pagnanasa ka sa pera, gusto mo, magkaroon ka ng pera kahit hindi sa'yo, magdudulot po yan ang lalabas po na resulta sa gagawin mo. Kung ano yun sa kalooban mo, may pagnanais ka sa pera, ang lalabas po niyan kapahamakan, mga kapatid. No, maari kang makulong, makasuhan dahil maaring nakadispalko ka ng pera dahil siguro hindi naman po sa ano, mostly kasi sa ating mga bisyo hindi maiwasan na napipilitan tayo kumuha ng hindi naman atin, no, especially pera. Pero mga kapatid, kapag po walang katapatan sa ating mga puso, sa kaibuturan ng ating puso, kapahamakan po yan, kapatid. Maari tayong mas dumanas pa, no? Madagdagan pa yung ating mga problema. Na imbes na ito lang yung problema mo, pera lang. Dahil gusto mong magkaroon ka kaagad ng solusyon, no? Naisip mo na kunin na lang yung pera ng iba. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng katapatan meron tayo sa ating mga puso. Lagi natin yan dala. No? Susunod po ay, pangalawa po ito sa huli, kahinahunan, gentleness. So, para sa akin, no? Sabi, no, sa totoo lang po sa ating mga tao, napakahirap maging mahinahon. Dahil sa panahon po talaga natin, sinusubok talaga yung ating patience, yung ating gentleness. No? Sabi po sa Kawikaan, chapter 15, verse 1, ang sagot na mahinahon ay nagpapasuko ng pood. Ngunit ang salitang nakakagalit ay bumubuo ng galit. Totoo po yan. Minsan kapag nag-uusap kayo, pag mahinahon, wala naman, hindi kayo nagkakagalitan eh. Pero pansinin nyo po, pag naumpisahan ng sigaw, ng hindi magandang salita, pagtaas ng boses, alam nyo po, susunod dyan, ang magiging resulta agad yan, syempre, mainit na rin yung kausap mo. No, nagkasiksikan. Naranasan ko po, experience ko. Syempre sa pagdadrive po, no, hindi maiwasan na may biglaang pag may times na biglang nakagit-gita, no, hindi naman alam kung sino yung nagkaroon ng sino mali or sino yung tama. Paglingon ko, biglang sinabi ko dun sa nasa likod ko kasi muntikan nga kami magkagit-gitan. Naku, pasensya na po. Nakita ko yung mukha niya para na siyang magagalit, pero nakita niyang sincere yung pagsusorry ko. Sige ma'am, sige, sa susunod, ingat na lang. So, ganon. Hindi natuloy. Pero kung naumpisan ko po yun, ano ba yan, ba't di ka nag-iingat? So, ganon din po din siguro lalabas agad yung galit niya. So, mag-outburst din yung galit niya. Pero, sabi nga po, kapag may gentleness tayo, napakalaga po niyan. Sinubok tayo ng panahon. Maaring ang maging resulta po ng pagiging gentle natin sa pagharap ng ating mga problema ay maging maayos, maging mabuti yung magiging sitwasyon mo. Imbes na makadagdag ka sa tension, sa pressure ng buhay, no, magiging kalmado ang lahat.
No? Kaya napakahalaga po ng fruit of the Spirit na ito, kahinahunan o gentleness. No? Ang pagpupuno ng ating sarili ng kahinahunan ay nangangahulugan ng paglinang ng isang disiplinadong lakas ng kalooban. Hindi ito kahinaan, kundi lalakas na nasa ilalim ng kontrol. May kontrol ka daw po pag may kahinahunan ka, no? Parang yung tulad po ng kwento ko sa inyo kanina, no? Imbis na magalit yung aking gitgitan, ay nakontrol niya yung galit din niya. Dahil nakita niya naman ako na cool lang din. So, cool din po ang naging resulta. Ang pagiging mabuting tao ay nangangahulugan ng pagpili ng mahinahong tugon sa halip ng matinding galit. No? Kunwari, may problema tayo. No? Mahinahon ka. So, maging mahinahon din ang lahat ng nasa paligid natin. Pagtrato sa sarili at sa kapwa na may malambot na habag at pagpapahalaga sa dignidad ng tao. So, next po, ang pinakahuli ay pagpipigil sa sarili or self-control. No? Magkakaano po yan magkakakonekta. Kung meron ka pong kahinahunan o gentleness, malamang sa malamang may pagpipigil ka sa sarili. Yung kahit galit na galit ka na, may self-control ka na, no? Sabi nga, kahit hindi mo na kontrolado ang sitwasyon, pero sarili mo ay kontrol mo, no? Sabi, sa Kawikaan chapter 25, verse 28, ay ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lusod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ano po ba yung tanggulan? Pader po ang ibig sabihin nito. No? Ibig sabihin nito, ang kawalan ng disiplina o kontrol sa sarili ay naglalantad sa isang tao sa kapahamakan, sa tukso, at sa pagkawasak. Yan. Tulad ng isang syudad na madaling pasukin ng kalaban dahil walang pader na nag-iingat dito. So, di ba yun po ang main purpose po ng ating pader? Privacy, protection, no? And comfort, kaya po may mga pader po tayo sa ating mga bahay, no? So, ang kahulugan po ng ang taong walang pagpipigil, ito po ay tumutukoy sa taong hindi marunong magkontrol ng kanyang galit, dila, emosyon o masasamang pagnanasa. Kung ang naisipan o naramdaman, agad niya itong ginagawa ng walang pag-iisip, no? Pag wala kang pagpipigil, no? Parang yung taong walang pagpipigil, anong isipin, kung ano maisipan siyang gagawin kahit hindi maganda, no? Ang ibig sabihin naman po ng lungsod na walang tanggulan o pader, dahil nung unang panahon daw po mga kapatid, ang mga pader ng lungsod ang nagsisilbing protection laban sa mga magnanakaw at mananakop. Ang nawasak o walang pader na bayan ay bukas sa anumang panganib, no? Isipin mo na ang bahay nyo, walang pader. So, hindi ka mapapakali niyan na TXP anytime, pwedeng pumasok. May ahas, pwede rin yan. Masamang loob, magnakaw, no? May gawing masama sa inyo, no? Kaya, kailangan po, ang pagpipigil sa sarili ay pagprotection sa ating sarili. Shield, no? Kinokontrol natin kung ano yung magiging reaction mo at magiging reaction ng tao sa'yo. At sabi din dito, yung madaling masakop ng mga kaaway, ang ibig sabihin daw po nito ay madali kang manaig ng kasalanan. No? Maling mga desisyon, galit o pagsisisi ang sinumang walang disiplina sa sarili. Kaya kapatid, kung may pagpipigil ka sarili, kabaliktaran po ng galit, ng pagsisisi o sinumang walang disiplina sa sarili mo. Ibig sabihin po, pag may pagpipigil ka sa sarili mo, magkakaroon ka ng tamang mga desisyon sa buhay mo na magre-resulta sa pagkaiwas sa kasalanan, sa galit, pagkaiwas sa pagsisisi, o pag-iwas sa sariling walang disiplina, no? Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng mga fruit of the Holy Spirit na ito, no? Kaya kailangan po punuin natin ang ating mga puso ng mga ito para kapag tayo ay sinubok ng buhay mga kapatid, meron tayong magagamit panlaban. Magagamit na ikabubuti po natin at hindi ikakasama. Ayan. Salamat Ate Shine. Nakaka-enlighten talaga yung mga fruits of the Holy Spirit. Amen. Ngayon, dako po tayo sa pangatlo. Walk in humility and justice. Amen. Sa Tagalog, lumakad sa pagpapakumbaba at katarungan. So, it means humble living. Amen. The prophet Micah summarized what God requires of you is to act justly and to love mercy,
and to walk humbly with your God. Amen. Makikita po yan sa Micah chapter 6 verse 8. Sabi nga po, mapagpakumbabang pamumuhay, ibinigay ng propetang si Mikas ang buod ng hinihingi ng Diyos sa iyo. Gumawa ka ng matuwid, magmahal ka ng awa at lumakad kang may pagpapakumbaba kasama ng iyong Diyos. Amen. So, sabi din, ibig sabihin daw ng integrity, be honest in small and big things and treat everyone fairly without pride or selfishness. Maari daw yan matagpuan sa Proverbs chapter 11 verse 3 at Philippians chapter 2 verse 4. Dahil ang katapatan at integridad, maging tapat ka sa lahat ng bagay, maliit man o malaki. Amen. Kung pinagkakatiwalaan ka sa maliit at mapagtagumpayan mo po iyon, mas lalo ka mapagkakatiwalaan sa malaki. So, tratuhin mo ng pantay ang lahat ng walang pagmamataas o pag-iisip lamang sa sarili. Sa Kawikaan chapter 11 verse 3, ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang sila. So, yung mga bad decisions natin sa buhay, ayun yung magwawasak sa atin eh. Ayun yung nagdadala ng lahat ng kapahamakan at problema sa ating buhay. So, sabi ng Panginoon, lagi tayong mag-decide kung ano yung nakabubuti sa atin as sa ibang Amen. tao. So, matatagpuan po yan sa Pilipos chapter 2 verse 4. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. So, ito nga ang buod ng nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ayon sa kanyang salita. Sabi, gumawa ng matuwid or katarungan. Ang pagiging matuwid ay ang paggawa ng tama at nararapat sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang kapag may nakatingin. Kasi, di ba, meron nga kanta, God is watching us. So, kahit walang nakatingin, kahit ikaw lang, alam mo na witness ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mo. Kapag natitempt ka na gumawa ng kasalanan, ng hindi maganda sa iba or sa'yo, na hindi magbe-benefit sa sarili mo, lagi mo tatandaan na may Diyos na laging nakatingin sa gagawin mo. Amen. So, magdesisyon ka kung ano yung makaka-glorify sa Panginoon. Amen. Kundi pati na rin sa pribadong buhay. Ibig sabihin nito ay hindi ka nanlalamang, hindi ka nandaraya, at ibinibigay mo kung ano ang nararapat sa bawat tao. Sabi nga, love yourself and love your neighbors Amen. or others. Tratuhin mo ang lahat ng pantay, mayaman man o mahirap. Kung ikaw ngayon ay nakakaangat-angat, wag mong iisipin na mas lamang ka or mas importante ka sa iba kasi mas nakakaangat-angat ka sa buhay. O, Amen. laging nire-remind ng Panginoon na sa mata niya tayo ay pantay. Amen. So, kakilala man yan or hindi mo kakilala. Dahil sa mata ng Diyos, lahat ay pantay-pantay. Ang katarungan ay hindi lamang sa batas nakikita, kundi sa pagtrato mo sa iba ng may respeto at katotohanan. So, ayun nga po yun, no? Na ibig sabihin na sa salita ng Panginoon, ang katarungan ay hindi lang yun yung pagkamit ng justice sa batas ng tao. Ngunit sa batas ng Panginoon, ang katarungan ay nangangahulugang pagtrato sa iba ng may respeto at katotohanan. Amen. So, pangalawa po, nais sa Panginoon na i-remind tayo para mamuhay tayo ng may pagpapakumbaba at katarungan. Sabi, magmahal ng awa. Ang katarungan ay ang pagbibigay na nararapat sa tao, ngunit ang awa ay ang pagbibigay ng higit pa sa nararapat. Amen. So, ito ay ang pagiging maawain, mapagpatawad at handang tumulong sa mga nangangailangan. Kanina ilang beses na mention ni Ate Shay na napakahirap magpatawad. Totoo naman. Totoo po. Minsan sasabihin mo sa sarili mo na, oh, okay na sa akin, napatawad ko na sila. Pero yung reconciliation, parang ang hirap nang ibalik eh. Amen. Parang ang hirap na makipag-usap ulit sa mga nakasakit sa'yo. Parang hindi mo na mabalik yung dati yung samahan. Kahit sabihin mong okay na, napatawad ko na kayo. Pero yung makikipag-usap ka ulit, mag face to face kayo, parang ayun yung hinihingi ng Panginoon natin, tinitest ka na magpatawad. At handang tumulong sa mga
ilangan. Kahit sa tingin mo, sarili mo, hindi ka pa rin capable, hindi ka pa rin yung nakakaluwag-luwag. Pero nais ng Panginoon na kapag may humingi sa iyo ng tulong, na may nangangailangan, maging instrumento ka ng Panginoon upang makatulong sa kanila. Minsan kasi ang pagtulong sa akin, Ate SP, wala ka namang financial. Maring yung oras mo, samahan mo sa mga pupunta ng pagpapacheck up kasi walang makakasama. Pwede ka maglaan ng oras mo, no? Isa rin pagpapakita ng pagmamahal yun sa kapwa mo. Amen. Higit pa nga kasi wala man pera, pero yung oras mo, no, pwede mong i-spare dun sa tao na yun. Pati yung pakikinig, kapag gusto nilang, wala silang Amen. mapagsabihan ng problema. Amen. Yung, Nang without judgment sa pag-open up nila ng problema kahit nila. hindi ka magpayo, yung makinig lang, mailabas Amen. lang niya yung bigat na Amen. dinaraman niya. Yung madalaw sa bahay, no? Mafe-feel nung pinuntahan nyo na, napakahalaga ko pala. No? Amen. Hindi ako nakakalimutan ng Diyos. Amen. So, sabi pa, hindi ka mapaghiganti, kundi handang umunawa sa kahinaan ng iba. Amen. Ipinapakita mo ang kabutihan at pagmamahal kahit sa mga taong nagkamali o nakasakit sa iyo. Ang awa ay ang pagpapakita ng pag-ibig na tulad ng ipinapakita sa atin ng Diyos. At lastly, lumakad ng mapagpakumbaba kasama ng Diyos. Ang pagpapakumbaba ay pagkilala na hindi ikaw ang bida ng inyong buhay, kundi ang Diyos. So, sa Amen. buhay natin, utang natin yung buhay natin pahiram lang to. Amen. So, ibida natin lagi sa iba na itong buhay natin ay pagmamayari ng Panginoon. At Amen. hindi sa mga sarili natin ang maitaas. Excuse me. So, ibig sabihin nito ay hindi ka nagmamataas, hindi ka nag-aakala na alam mo na ang lahat, at hindi mo ipinagmamalaki ang iyong mga tagumpay. Ibinibigay mo ang papuri sa Diyos at nakikinig ka sa kanyang utos. Ang paglalakad kasama niya ay nangangahulugang siya ang iyong sinusunod na gabay sa bawat hakbang. Malapit ka sa kanya at umaasa ka sa kanya sa lahat ng bagay. So, sa madaling salita, ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang sa mga ritual o seremonya nakikita. Ito ay nakikita sa kung paano ka gumagawa ng tama sa kapwa, kung paano ka nagpapakita ng awa at kung paano ka namumuhay ng may pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos araw-araw. Ayan. So, ayun po yung ating mga key points. Kaya, narito po ang summary na ating pong tinapix ngayong umaga na ito, no? Ang ating pong main verse ay may kita po sa Lucas 6:45 at ang ating pong title ay What Feels Reveals What Feels. At ito po ang mga key points para po sa pagiging or summary, key points, what to feel yourself to become a good person. Una po, love God and others. Mahalin mo ang iyong Diyos at ang iyong kapwa. Susunod po ay ang bear the fruit of the Holy Spirit. Nasasayo ang mga fruit of the Holy Spirit na nanggagaling kay Jesus. And lastly po, walk in humility and justice. Kaya po, sa umaga na ito, maraming salamat po. Shout out po sa mga nakasama namin, sa mga nakinig at sumabaybay po sa isang oras sa pagtalakay at pagbubulay-bulay ng mensahe mula sa Panginoon. Nawa sa bawat isa po, kayo po ay na-bless at meron pong tumimo sa kaibutura ng inyong mga puso sa inyong mga napakinggan. Hindi man po lahat, no? Nawa po sana mayroon pong tumanim. Meron po kayong nakuhang mabuting bagay po sa aming na topic. Amen. For prayer and counseling, you can call these hotlines, PLDT and landline, GYC 8808-1589, Delight Prayer Garden 8706-6519, at pag mobile and cellphone number, Globe Pastoroli 0917-177-6466 at Pastora Edith Smart 0920-414-0915. For your love offerings naman po, GCash Edita Sisiban 0920-414-0915 and BPI Aida Antonio 3196-285291. Yan. Kaya ngayon po, samahan niyo ako para sa closing prayer. Lord Jesus, maraming salamat Panginoon
Napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Lord, salamat sa mga bawat oras, sa bawat araw, sa bawat minuto ng aming buhay na nakasama ka namin. Punumin mo, Panginoon, ang kabutihan ng aming mga puso, Panginoon. Lord, I pray na sa lahat ng nakinig, Panginoon, nawa po sana tumimo sa kanilang mga puso ang mga nais mong ipasok sa aming mga puso para sa Panginoon kung kami po ay yanigin or kami po ay subukin ng buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga key points na ito ang aming mga manguna sa aming mga reaksyon ang lumabas sa amin. Makita, Panginoon, ang kaluwalhatian mo, maparangalan ng iyong mga salita at ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, I prayed na ang aming puso pagkalinisin mo. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, anumang dumi, anumang bara ng aming puso, Panginoon, upang makita ang kabutihan sa amin, Panginoon. I-feel mo, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin. Pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng mga kahinahunan, ng mga fruit of the Holy Spirit na ito, Panginoon, upang sa aming pag-solusyon sa aming mga problema sa araw-araw ng mga dalahin, Panginoon. Panginoon, pagaanin mo ito gamit ang iyong mga salita na ito, Panginoon. Baunin namin, lagi naming maging sandata, maging protection, Panginoon, sa buhay na aming kinahaharap, Panginoon, sa araw po na masagana, sa magandang mga sitwasyon, Panginoon. I pray, Panginoon, na punuin namin, Panginoon, ng kabutihan ng aming mga puso, Panginoon, upang kung sino man ang nasa kapalibot sa amin, Panginoon, ay makita ang kalulhatian mo, Panginoon. Lord, I pray na palagi mo kami ingatan, lagi mo kaming ipagtanggol sa kalaban, Panginoon. Lord, maraming salamat sa isang buo na naman pong linggo na aming pagbubulay-bulay ulit ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, ikaw po manguna. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom. God bless you. God loves you. Let us give God all the glory. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may Broadcast